Tayo po tayong lahat. Okay, good morning po sa inyo. I hope tayo po ay ready sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ngayong umaga. Okay. Open your Bibles on the book of Proverbs. Okay. Proverbs chapter 16, Proverbs 21, saka Proverbs 29. Okay, 16 muna para di tayo malito. Proverbs chapter number 16. Okay. So reminder lang po baka bigla tayo umuwi So meron tayong after the service, meron po tayong meeting for the anniversary po. Okay? So Proverbs chapter 16 muna, Proverbs chapter 16 verse 5. Proverbs 16 verse 5. Ready, read. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Proverbs 21 verse 4. Proverbs chapter 21 verse number 4. Proverbs 21 verse 4, ready, read. An high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin. Proverbs 29 verse number 23. Proverbs 29 verse number 23. Proverbs 29 verse number 23. Ready, read. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Tayo po ay manalangin, Lord, salamat po sa umaga pong ito. Salamat sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat sa pagkakataon po na ito na meron po kami, makapag-aral po niyo banal na salita. Huwag nawa maging typical service lamang po ito, Panginoon, that we are just going with the flow, with the motions of every service. We just sing because they are singing. We just listen because it's needed for us. Pero Panginoon, help us speak to our hearts. Wag nawa, Panginoon, kami matagpuan that have a callous and a hardened heart that will not be appeased with Thy word. Nawa, Panginoon, Thy word that is a sword shall pierce into our hearts that we might know kung saan po kami bilang mga mananampalataya, where are we in our growth, and help us, Lord, to realize these things. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo. Yeah. So this morning, we will deal with a subject, mga kaibigan, mga kapatid, na it's important to deal with. So as preachers, we are commanded to preach the word of the Lord. Amen? In 2 Timothy chapter 4, verse 1, we have that mandate. Binigay ito ni Apostle Paul to his son in the faith, to young Timothy. Sabi niya kay Timothy, 2 Timothy chapter 4, verse number 1 to 4. Ito po ang kanya pong sinabi. Sabi niya, 2 Timothy 4, 1 to 4, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead that is appearing in His kingdom. Ano sabi? Verse number 2. Preach the word. How to preach the word? Or what is the method? Anong pamamaraan? Be instant, in season, out of season. And what shall we do? Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. So the Bible tells this young Timothy, sabi ni Paul sa kanya, mag-preach ka.
ipangaral mo salita ng Diyos. Pero know that the time will come. Darating ang oras, darating ang panahon that they will not endure sound doctrine. We are given instructions, binigyan po kami ng utos ng Panginoong Diyos na ipangaral ang salita ng Diyos even though some will not endure the words of God. We should not shun to declare all the counsel of God. Si Apostle Paul in Acts chapter 20, it is his testimony that even though lahat ng mga pinagdaanan niya, ang hirap na, lahat ng hirap na dinanas niya, papaanong siya ay nilatay, papaanong siya ay muntik malunod or namatay na talaga siya dahil pinagbabato siya, mga kapatid, still, in Acts chapter 20, verse 27, this is his testimony. In verse number 27, sabi niya, "For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God." Just meaning to say, hindi niya pinigilan yung kanya sarili o hindi naharangan o hindi napigilan ang pangaral sa salita ng Diyos kahit pa maraming mga nangyayari sa kanya. In verse 24 is a passage that is famous dahil ang sabi niya, "But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God." Lahat ng kanyang pinagdaanan, lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa ministry, it doesn't hinder him in the work of the Lord. Hindi nagpigil yun sa kanya para siya magpatuloy. And it is not a hindrance to him to declare all the counsel of God. It doesn't shun. Sabi niya in verse number 27, "I have not shunned to declare to you all the counsel of God." At marami ang nagsashun to declare all the counsel of God. Ano ba ibig sabihin ng shunning? Ibig sabihin, hindi mo pinapangaral. Pinigilan mo. Hindi mo, it's, from that word, "I have not shunned to declare." So, hindi niya so, kapag sinan mo, hindi mo i-declare. Okay? All the counsel of God. At yun nga yung warning niya kay Timothy. The reason why a preacher might shun to preach all the counsel of God is because the preacher could be fearful of men rather than fearful of God. Pwedeng mas takot ang tao sa tao kaysa ang tao sa Diyos. Nakakasunod po tayo. Though sometimes we need to preach with sharpness, according to 2 Corinthians chapter 13, verse number 10, the Bible says, 2 Corinthians 13, verse 10, at sabi niya, "Therefore I write these things being absent, lest being present, I should use" what? Sharpness. "According to the power which the Lord hath given to me to edification and not to destruction." Pero meron pa rin, mga kapatid, although there is sharpness in preaching, kahit merong talas ang pangaral sa salita ng Diyos, there is still meekness. In 2 Timothy 2:25, lagi natin pinupuntahan yun, in meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. So although meron tayong sa pangaral salita ng Diyos, there should be courage, meron dapat tapang, meron dapat talas, meron dapat yung pangaral salita ng Diyos ay wala kang takot na ipangaral salita ng Diyos, but still, there should be meekness. Knowing na ikaw mismo, the things that you're preaching, you are very capable, mga kapatid, to fall. Ikaw din mismo, ako din mismo. Amen. So, hindi lamang dapat with sharpness, but also with meekness. So, having said that, what we're going to tackle ay isang kasalanan na lahat po tayo ay may tendency na mahulog, mga kapatid. And this sin, this is the title of this message, the sin of pride. Salamat po sa nagpunas nito. Parang bago, ano? The sin of pride. So lahat po tayo, mga kapatid, is very capable of committing or harboring in our hearts pride. Lahat po tayo, kahit sino po dito, kahit po ako, kahit po kayo, lahat po tayo dito, it's very possible for us that pride is present in our hearts. Na meron po tayo, pag tinagalog mo yan, ang daming Tagalog eh, pagmamalaki, kayabangan, pagmamataas, kataasang ugali, pagmamataas, kahambugan. Ang dami, mga kapatid. But it all surrounds this word, pride.
Isaiah chapter 14, just for an introduction. Isaiah chapter 14, before Satan became Satan, his name was Lucifer. And Lucifer is a beautiful angel and talagang beautiful siya, no? Merong mamamangha ka sa pagkakalikha sa kanya ng Diyos. But meron siyang kasalanan na nakomit that results to his fall. In Isaiah chapter 14 verse number 12, sabi ng Panginoon kay Isaiah, dito sa book of Isaiah verse 12, nandiyan na po kayo? No, I don't want to go so fast na wala na kayong sa verse, no? Isaiah chapter 14. So kung tayo po hindi pa tayo kabisado, di pa natin kabisado yung latag ng chapters or books, no? Gawin nyo lang dyan ay punta lang kayo sa table of contents para makita na kung saan, no? Isaiah chapter 14 verse 12. Sabi niya, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations?" Bakit siya nag-fall? Bakit siya nag-cut down to the ground? Verse number 13. Look, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Kita natin? And if we look in this passage, kung papaanong nahulog itong si Lucifer, may kita ba diyang puro I? I. And the center of pride, walang mga kapatid, iba kundi the word I. No? The central theme or yung sentro ng pride ay walang iba kundi ang sarili. At Satan, because of his majesty sa kanyang yung itsura niya, mga kapatid, hindi natin pag-uusapan ito, pero just for a background, before there was an Adam, there was a Lucifer in the earth. Okay? Before there was an Adam, bago ibigay yung dominion kay Adam ng earth, si Lucifer po ang may trono dito sa lupa. Lucifer has this throne in earth or on earth. Kaya kung mapapansin nyo, on verse number 14, look at, saan ka lang makakakita ng clouds? Of course, sa earth, may clouds. Pero sabi dito, I will ascend above the heights of the clouds. Bakit mo kailangan mag-ascend above? Ibig sabihin, you're below. If you need to ascend above, then you are below. Nasa baba siya. Nasa ilalim siya. And Satan or Lucifer desires, ito yung binigay sa kanyang dominion ng Diyos, pero gusto niya yung hindi sa kanya. Ang gusto niya makuha ay yung kung ano ang meron ng Diyos. And that is pride, mga kaibigan, mga kapatid. Desiring what is not yours to be yours. Gusto mo, makuha mo yung hindi sa iyo. Okay? So Satan, in his pride, sabi niya, gusto ko, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. Bakit mo gagawin yun? Why do you desire to be above the stars of God? Because he wants to be God. At may kita mo yung attitude of Satan that doesn't change. Hindi nagbago yun. Bakit? In the book of Revelation, when the Antichrist sit doon sa temple, he will show himself that he is God. So his attitude never changes. Gusto niya na ipakita sa tao that he is God. No? Yun yung kanyang attitude. Ezekiel chapter 28. Ezekiel chapter 28. Ezekiel chapter 28. Now we are still in the introduction. Ezekiel chapter 28. I hope nakakasunod po tayo, naiintindihan natin to. Alright? We are dealing with pride. At for a background, we are dealing with Lucifer himself. So, Ezekiel chapter 28, verse number 12,
Tingnan natin, sabi niya, sige po, punta po tayo doon, kung hindi ako magmadali, no? Ezekiel chapter 28. Ito ay si Ezekiel, nasa mga major prophet siya. Alright. Book of Ezekiel, chapter number 28. In Book of Ezekiel 28, verse number 12, sabi ng Panginoon kay Ezekiel, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. Kita natin, yan yung resume niya. Satan's resume, full of wisdom, perfect in beauty. Panis tayong lahat. Wala tayong sinabi. Mga kapatid. Talino ka, labanan mo yung full of wisdom. Maganda ka, perfect in beauty siya. Ano pang hanapin sa kanya? Tama? Verse 13, Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, the diamond, the beryl. Oh, wala ka nun. Huwag ka na maghangad. The onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Verse number 14, Thou art, sabi ng Diyos, doon kay Lucifer, or doon sa king of Tyrus na ito, Thou art the anointed cherub that covereth. Pero, look at this. And I have set thee so. Siya yung anointed cherub, pero nilagay lang siya doon ng Diyos. Amen? Hindi siya anointed cherub because he's the greatest among everybody. He became the anointed cherub at lahat ng mga magagandang bato na kapalob sa kanyang katawan, and the tabrets and pipes was prepared in him. Why? Because God had set him so. Nilagay lang siya doon ng Diyos. Thou was upon the holy mountain of God. Thou was walked up and down in the midst of the stones of fire. Verse 15. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. So, Lucifer, he is a very wonderful creature. Pero dapat nagstay lang siya sa pagiging creature. Satan, hindi pa siya Satan noon. Lucifer pa siya. He's the anointed cherub. Napakaganda niya. Yung pagkakalikha sa kanya, mga kapatid. Tingnan mo yung mga mayayaman, mga nandiyan sa Amerika, mga sa Hollywood. Pag magre-red carpet sila, ano mga pinaglalagay nila sa katawan nila? Mga diamante. Kasi gusto nila kuminang-kinang sila. Ginagaya lang nila si Satan eh. Gusto nila kuminang-kinang ang itsura nila. At mga kapatid, yung dahil doon, nabulag siya nung mga bagay na yon, kung ano man, nilagay lang naman sa kanya yun ng Diyos, nilikha lang siya ng Diyos na gano'n. Pero, nagkaroon siya ng iniquity. Till iniquity was found in thee. By, verse 16, By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. Thou hast sinned. Therefore, I'll cast thee as profane out of the mountain of God, and I'll destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stone of fire. Verse 17, Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I'll cast thee to the ground. I'll lay thee before kings, that they may behold thee. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I'll bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. Napakaganda na posisyon niya. He was in a very, very lofty position. Pero God is reminding him, I have set thee so. Kaya ka nandiyan sa posisyon na yan because I have set thee so. Not because of who you are, not because, ibig sabihin, pinaghirapan mo yun. No. God gave him that position. God gave him all that he has, and yet in all that God gave him, he became prideful of those that he has and lifted up in his heart. Naging mapagmataas siya sa kanyang puso. So what is the result of his pride? His fall.
That is the same reminder of the Apostle Paul to the young Timothy. Not a novice, kung di ako nagkakamali, or Titus, not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Nakasunod po? Therefore, he is brought low. Binaba po siya. And will soon be burning in the lake which burneth with fire and brimstone. You don't need to turn there. But in Revelation 20 verse 10, Revelation 20 verse 10, the devil will be cast into the lake of fire. You see, napakaganda ng posisyon niya. Ganda talaga. And yet, his future was a lake which burneth with fire and brimstone. That is the future of the devil. Alam niyo po, minsan, nagtatanong lang ako sa isip ko. Hindi ko alam kung naisip niyo na rin to. Pero may isip naman din ako, konti. Naisip ko lang, bakit kaya, di ba nakaprophesy na lahat? Nakaprophesy na po, di ba? Sa Book of Revelation, nakasulat naman, tatapon na siya sa lake of fire. So, ang tanong ko lang, bakit kaya si Satan hindi na lang umatras? No? Ba't na lang hindi niya gawin yung nasa prophecy? Nung atras na lang siya. Hindi niya na lang gagawin yung mga nandoon. Hindi na lang siya mandideceive. Hindi na lang, bakit di niya na lang gawin yun? Tigil na lang siya. At nasagot ko rin sarili kong tanong. Kasi nga, may pride siya. Hindi niya kakainin yun, mga kapatid. He was a creature that even though nakasulat na natalo siya sa dulo, pakikipaglaban pa rin siya hanggang dulo. Kahit talo siya. Because he is full of pride, mga kapatid. Na kahit pa, alam niya naman ang Bible eh. Mas sa ulo pa ni Satan ang Bible kaysa sa atin. And yet, even though he knows what's in this book, he knows that he is defeated in the end, hindi siya susuko. Mandadamay at mandadamay siya, and that is pride, mga kapatid. That is pride. Amen. So, may hiniraman ako ng outline. Ito ay galing kay Pastor B. Vance Welder. No? Kasi ang outline na to maganda, kaya dinagdagan ko na lang. Ganun lang po sa buhay, mga kapatid. Kopya lang yan, pero gandahan mo yung pagkopya mo para, di ba? So, may 4 na points po tayo regarding pride this morning. 4 points regarding pride and many sub-points. Number 1 is God's attitude. God's attitude. Ano yung ugali ng Diyos ukol sa kasalanan na ito? Ukol sa pride. What is God's attitude? Una, sa Proverbs chapter 16, verse number 5. Proverbs chapter 16, verse number 5. Binasa natin to kanina sa ating panimula. Proverbs 16, verse number 5. First of all, sabi dito, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Una, pride is an abomination. So under God's attitude, ano yung ugali ng Diyos tungkol sa pride? Sa baba nun, una, pride is an abomination. Pride is an abomination. Pag tinagalog mo ang abomination, kasuklam, suklam. Kasuklam, suklam. Extreme hatred, detestation. Talagang, mga kapatid, higit pa sa isinusuka mo, nasusuklam ka talaga. And God, knowing that He created all things, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, sa Kanya lahat. Okay? He is powerful, He is holy, He is perfect. Ang ugaling ng Diyos tungkol sa pride is that kinasusuklaman ito ng Diyos. So, sa palagay nyo, kung kinasusuklaman ito ng Diyos, gusto kaya ng Diyos na meron tayo nito? If God, kung ang Diyos suklam na suklam, higit pa sa nasusuka, tungkol sa pride, no? Ibig sabihin, God is not willing that His children possess pride in their hearts. Hindi kalooban ng Diyos na merong pride tayo, lalo na tayo mga anak ng Diyos.
Pangalawa, Proverbs 21 verse 4. Proverbs 21 verse 4. Not just pride is an abomination unto the Lord. Proverbs 21 verse 4, an high look and a proud heart and the plowing of the wicked is what? Sin. Hindi lamang abomination, pride is an abomination, pero pangalawa, pride is sin. Pride is sin. Narinig niyo po ba yan? It is sin. Hanggat hindi natin tinatawag yung mga ginagawa natin na sin, according sa tawag ng Diyos doon, hindi tayo matutulungan ng Diyos to address those sins in our lives. Ano ibig sabihin mo, preacher? Huwag mo tawaging attitude problem. Huwag mong tawaging psychological issue. Huwag mong tawaging personality ko kasi yon. Call that sin! Amen! That's according to the Bible. That is not your personality. That is not your psychological issue. According to the Word of God, pride is sin. We call sin what it is. Huwag mong tatakasan kung anong sabi ng salita ng Diyos. If that thing is called a sin in the Bible, then call that sin. Huwag ka nang umiwas. Ay, hindi naman, ugali ko lang ito. Or, hindi ano ko lang yan, hobby ko lang ito. Hanggat hindi tayo umaamin sa harapan ng isang banal na Diyos, Lord, yung ginagawa ko po, kasalanan po siya. Kasalanan po ito before thee. Hanggat hindi tayo umaamin in our hearts that it is sin according to the Bible, then God could not change us and He could not help us. Kasi tinatakasan mo ang truth. Truth shall make you free. Kung gusto mo makatakas doon sa kasalanan, kung nasa saan ka, kaya hindi ka nag-grow, kaya palubog ka na ng palubog sa kumunoy, at ayaw mo na, talagang palubog ka na ng palubog, kailangan mo na ng tulong, pero hingi ka na hingi sa Panginoon ng tulong, pero kapit ka ng kapit sa kasalanan na yon. Mga kapatid, kailangan gawin natin, tawagin natin kasalanan, ang kasalanan, para po tayo ay matulungan ng Diyos. Call sin what it is called according to God. Kasi yun yung tawag ng Diyos doon. Hindi, may ugali lang yan. No, kasalanan yun. Hindi mo ugali yan, kasalanan yan. Ang dapat ginagawa sa kasalanan, repent of those sins. Confess that to God. Lord, ito po ako. May pride po ako, Lord. Pakitulungan niyo po ako, Panginoon. Ang hirap po eh. One thing about pride, mga kapatid. Pride is concerned with one's reputation. Concern yung pride sa reputasyon kung anong meron tayo. Pero sabi ng isang preacher, huwag kang maging concerned sa reputation mo. Be concerned with your testimony. At magkaiba yun. Reputation is different from your testimony. Your testimony is being a Christian. Your reputation ay kung sino ka sa sanlibutan. Jesus Christ made Himself of no reputation. And took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. That is the Lord Jesus Christ. At kung yung mismong Diyos nga, naging tao at nagpakumbaba, sino tayo to have our reputation before God? Lord, hindi pwede sa akin yan kasi ito ako. Who are you? Who am I? Amen. If God Himself could humble Himself to die for our sins, sino tayo para sabihin natin, I'm not going down to your level. Huh? What's your level? What's your level, young child? What's your level, young man? Mayabang tayo minsan. Kala natin, ang taas-taas natin, pero pag tinignan ka ng Diyos, sino ka? Hello? I just made you. Ako lang yung lumikha sa iyo. And without me, you can do nothing. Pero minsan yabang-yabang natin, no? Kala natin, kaya natin lahat. Kala natin, kung sino tayo. No? Ay, hindi magpapatuloy yan kung wala ako. Wow!
What a power, no? So hindi po tayo matulungan ng Diyos not unless we call that sin, sin. Ulitin ko, it's not a personality trait. It's not a psychological issue. Hindi mo yan ugali, hindi mo yan... Kung inuugali mo, pero kasalanan yun. Mga kapatid. Call that thing sin in our lives. Tawagin mong kasalanan. Huwag mong takasan. Huwag natin takasan. Kasalanan nga eh. So kung kasalanan yun, dapat sabihin natin, Lord, kasalanan ko po yun. Tulungan niyo po ako tungkol sa bagay na. And pangatlo, not just pride is an abomination, and pride is sin. James chapter 4. So hawi ka ng mas malaki, dahil yung James, malapit na siya sa Revelation, konting pamasahin na lang, darating ka na doon. So James chapter number 4. And I believe this is a famous passage as well. You heard this passage. We heard this passage a lot of times. Pero, nawa, pakinggan natin what's in this passage, mga kapatid. James chapter 4, verse number 6. Ano sabi ng Bible? James chapter number 4. Si James, katabi po ni Hebrews. Okay? At ni 1 Peter. So si James chapter 4, verse number 6, sabi niya, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Amen. Do you believe that passage? I believe so. No? May mga truths, mga kapatid, na when we are studying the Bible, rightly dividing the word of truth, merong mga dispensational truth at merong mga truths na all ages, same siya. And this is a principle coming from God. Then verse number 6, God resisted the proud and but giveth grace to the humble. Hindi nagbabago yun. From Genesis to Revelation, totoo yan. Totoo na nire-resist ng Diyos yung mga mayayabang at nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba at mabababa. Amen. That is a truth na kahit manggaling ka pa sa Genesis hanggang sa Revelation, totoo yun. Totoo na binababa ng Diyos yung mga mayayabang. God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Amen. That is a truth na kailangan maintindihan natin. God resisted the proud. God is not interested sa kung ano tayo, na marami tayong natapos, magaling tayo. God is not interested in that. God is interested with humility. Na-attract ang Diyos sa mga mabababa. Na-attract ang Diyos sa mga mapagpakumbaba. Amen. Because we're acknowledging, wala tayong kapangyarihan maliban sa Panginoon. Wala tayong kakayanan maliban sa Panginoon. Pero malakas yung tiwala natin minsan sa ating sarili. Iniisip natin, kaya natin lahat. Amen. Iniisip natin na tayo yung pinaka-special o tayo yung pinaka-importante. Who you? Who are you? Who is me? Mga kapatid. But Christ is all and in all. Pang-apat, under God's attitude. What is God's attitude toward pride? Daniel chapter 4. So gigitna ka naman. So kung ikaw ay humawi ng malaki, papunta ng James, ikaw ay hahawi ng malaki-laki pagitna. Daniel chapter 4. Daniel chapter 4, verse number 37. Daniel chapter 4, verse number 37. I'll give you time to get there, mga kapatid. Pero halos nasa gitna siya ng Bible, mga kapatid. Halos nasa gitna siya. So kung ikaw ay dumating ng Psalms, Proverbs, kulang pa. Konti pa. Sakay ka pa ng tricycle, papunta ng Daniel, mga kapatid. Kulang pa yon. Okay? Konting ganyan pa. So Daniel chapter 4. Daniel chapter number 4, verse number 37. Nandiyan na po kayo? Mahina pa yung iba. Hinahanap pa nila. Sige lang po. Take your time. No? We are humble. We will wait for you. Daniel chapter 4. Alright. Daniel chapter 4, verse number 37. The Bible says, nagsasalita si Nebuchadnezzar. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth,
and his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to abase. Amen? Kita nyo? Nasaan tayo? Book of Daniel, tama? Nabasa natin yung Book of James. God resisted the proud. Dito naman, God is able to abase the proud. God is able to abase the proud. Now, Nebuchadnezzar, mga kapatid, he is a great king. He is even in the Bible. He is the king of Babylon. Yung great image na nakita ni Daniel, ang ulo nun, Babylon. Yung dito, pagdating dito, mga kapatid, that is Persia. Pagdating dito, that is Grecia or Greece. Tapos pagdating dyan sa paa, Rome. O nasa na tayo ngayon? Nasa Rome pa rin tayo. Bakit? Roman Catholic Church is still on that image of Daniel. Ang pinakaulo ng imahe na yon is that gold face. No, that is Nebuchadnezzar. He is that great king. Pero, mayabang siya, mga kapatid. In verse number 30, dyan lang sa Daniel chapter 4. Daniel chapter 4, verse 30. The king spake and said, is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? So itong si Kanebu, sabi ni Kanebu, hindi ba ito yung Babylon na ginawa ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ko? No, medyo mahangin si Kanebu. Pero kung ikaw talaga na buhay sa panahon na yun, matatakot ka sa tao na yun. Bakit? Trip niya lang, ilalagay niya yung mga tao sa pugon eh. Tandaan niyo yung 4 Hebrew boys. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Di ba? Nilagay yun doon, or 3. Nilagay sila doon. Si Nebuchadnezzar kaya yung may pakananon. Okay? Shadrach, Meshach, Abednego, siya yun. Yung nilagay sila doon sa apoy. Pero mga kapatid, nagulat siya. Tingin siya doon. Di ba 3 yung tinapon natin doon? Opo, Kanebu. Bakit 4? Ba't 4 sila nandoon? Oh, ito ka mamamangha. The Son of God is walking with them in the fire. Hindi pa man pinapanganak si Jesus Christ, nandun na siya. So he walked with them doon sa apoy. No? Si Nebuchadnezzar yun. At itong hari na ito, talagang may pagmamalaki, talagang may pagmamayabang siya. Pero hindi porket you have the right to be proud of your accomplishment doesn't mean you should brag and you should be proud of it. May pagmayabang mo. Siya, talagang si Kanebu, sabi ni Kanebu. Verse number 30. Hindi ba ito ang Babylon, sabi niya, na aking nilikha, aking binild for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty. Sa kakasalita niya, kasi tumahimik na lang siya eh. Verse 33. The same hour, verse 33, the same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men and did eat grass as oxen. Naging vegetarian siya, mga kapatid. Immediately, siya po ay kumain ng mga damo na parang baka, at ang kanyang katawan ay basa, kagaya ng with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. Pinaranas sa kanya ng Diyos. Mayabang ka? Sige, iparanas ko sa iyo how to be like a beast. Pinaranas sa kanya ng Diyos na sobrang taas niya. Sige, try mo naman yung pinakamababa. Kumain ka ng damo dyan. Tinuruan siya ng leksyon ng Diyos. Kaya niya nabanggit yung verse natin sa verse 37. Ano na lang nasabi niya, after all of that, na kanyang nirinanas, now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven. Why? All whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to abase.
Amen. Kahit pa yung pinakamataas na tao ng panahon na yun, this King Nebuchadnezzar, this great King Nebuchadnezzar of Babylon, kahit siya na pinakamataas nung panahon po na iyon, he is not exempted from the glory of God. He is still under the glory of God. He is still under the King of Heaven. Yes, he is the King over all the earth. Pwedeng ganun. Kasi yung Kingdom of Babylon, ang dami na na-conquer during that time. Maybe he is the King over all the earth, but still God is in his throne in heaven, and He is still over everyone on earth. Huwag tayo magmamataas sa Diyos, and don't ever cross our mind. Huwag dapat darating sa ating isipan na magiging sasabihin natin na, ako to, naging ganito ako dahil sa akin. Don't ever cross our minds na lahat ng accomplishment natin, lahat ng kaya natin gawin, lahat ng kung sino tayo, because of us. Because those that walk in pride, God is able to abase. Amen. That is God's attitude. That's point number 1. That's God's attitude toward pride. Pangalawa, God's explanation. Saan po galing? Anong pinagmulan ng pride? God's explanation. God's explanation. Una, 1 John. 1 John. Dulo po ulit tayo. Dulo ng Bible. 1 John. Saan ba galing ito, preacher? Bakit ba may ganyan? 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 16, a popular passage. 'Di ba? Bakit? Sabi niya dito, for all that is in the world. Alam niyo na po ito, 3 bagay. The lust of the flesh, the lust of the eyes, at ano po yung pangatlo? The pride of life is not of the Father, but is of the world. So una, pride is of the world. Galing sa sanlibutan. Is of the world. Yun yung una. So hindi galing sa Diyos, yung pride. Hindi galing sa Diyos yung pagmamalaki. Hindi galing sa Diyos yung pagmamataas. Hindi galing sa Diyos yung kayabangan, mga kapatid. It's of the world. Maybe we desire kasi na to be something out of this world. We want to have a name for ourselves. Gusto natin na tayo makilala on our own right. Pero mga kapatid, that's very dangerous. Pride is of the world. It's not of God. It's not of God. Pangalawa, Mark chapter 7. Mark chapter 7. Oh, mamaya natin kunin sila. They decided to flow. Okay, Mark chapter 4, verse 7. Mark chapter 4. Sorry. Mark 7 po. Mark 7. Hindi lamang pride is of the world. Hindi lamang yung pride ay of the world o galing sa sanlibutan, but also pride in Mark 7, verse number 21. Look at. Mark 7, verse 21. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All this evil thing come from within and defile the man. So hindi lamang po ang pride is of the world, but also is in your heart. Not just the hindi lamang galing siya sa sanlibutan, kundi nasa puso siya ng tao. It's not just it's of this world, but it's also in your heart. 2 Timothy 3. 2 Timothy 3. 2 Timothy chapter 3. We're just, dadaanan lang natin to show us kung saan po mga pinagmumulan nito. Saan po yung anong explanation ng Diyos kung saan galing itong mga bagay po na ito. So tayo po ay nasa point number 2 na, God's attitude, pangalawa, God's explanation. So 2 Timothy chapter 3 verse 2. 2 Timothy 3 verse number 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Saan galing po yung proud doon? Kasi una, lovers of self. So hindi lamang is of this world, yung pride, or is in your heart. Pangatlo,
stems from self-love. Galing sa pag-ibig sa sarili. Stems from self-love. For men shall be lovers of their own self. Preacher, mali ba na mahalin ang sarili? Hindi naman mali na mahalin ang sarili, pero kapag mas mahal mo yung sarili mo kesa sa pagmamahal sa Panginoon. Amen. That's where the problem lies. Kasi ito yung mga yun eh. Yung simula nung inibig sarili niya, mas importante na yung sarili niya kesa sa salita ng Diyos. Mas importante na yung sarili niya kesa sa katotohanan ng Diyos. So kung sabihin ng Diyos, mali ito, sabihin niya, wala akong pakialam, buhay ko to. That's loving your own self. Amen. At nagiging anong result? Covetous, boasters, proud, blasphemer. Yung mga bagay po na yan. That's the result because men are loving their own selves. And they're not loving God. At di natin iniibig ang Diyos. Nandiyan pa po kayo? Amen. Pang-apat, under God's explanation, Job 41, gitna ulit mga kapatid, hawi ng marami-rami. Si Job po ay bago si Psalms. Bago ka pumasok ng Psalm dahil may trabaho ka muna. Mamaya, makukuha nyo yun. Job chapter 41, verse 34. Job chapter 41, verse 34. Job 41, verse number 34. So kung kay Job na sabi niya, Preacher, paano ba yan binabasa? Job o Job? Book of Job, sabi niya. Job chapter 41, verse 34. Sabi niya, He beholdeth all high things. He is a king over all the children of pride. Under Satan's dominion. So, imaginein mo yan. Kung ikaw lalakad sa pride, kung ako lalakad sa pride, kung papairalin ko yung yabang ko, papairalin ko yung pagmamataas ko, pagmamalaki ko, kung pag-airalin ko yung pride sa puso ko, mga kapatid, ako po ay nasa ilalim ng king. Sinong king over all the children of pride? Sino ba yon? That is Satan. He is the king over all the children of pride. Amen. So kapag tayo pala, mayabang tayo, nagmamataas tayo, di ba? Sa mga bata, makikita mo, ma-pride sila. Utusan mo, ikaw pa utusan. Pride yan eh. Amen. Di ba? Ang magulang na ngayon ang nakikiusap sa anak. Ang mga anak na ngayon ang demanding. Amen. At meron pa, nag-uutos pa, nagpapamadali pa. Bilisan mo nga, ma! Bilisan mo nga pa! Ang bagal-bagal nyo naman. Wow. Ba? Sabihan ng nanay yung anak, Nak, tama na yung cellphone. 1 hour pa! Pero yung 1 hour na yun, turns to 2 hours. Turns to 3 hours. Turns to 4 hours. Turns to 5 hours. Nak, nagawa mo ba assignment mo? Madali lang yun. Dali lang. Kung madali lang, ba't di mo pa nagawa? Kaya ko yun, matalino ako eh. Wow. Diba? Pride. Amen. Hindi porket alam mo, matalino ka, hindi ka nasusunod. Amen. Hindi porket marami tayong alam or sa tingin natin, alam na natin ang lahat kasi nga, we are a millennial at ang mga magulang at ang mga lola ay mga inugat na ng panahon, ay sasabihin mo sa kanila, wala silang alam eh. Mga yan, outdated sila, mga walang alam sa mga bago, mga latest, walang mga ano yan. Hayaan mo yung ano ko, nanay ko na yan, hayaan mo yung tatay ko, hayaan mo yung mga ano yan sila? Anong alam nila dito? Diba? Dahil sa mga ganyan, walang alam yung mga magulang, di natin alam kung ano na pinagpipindot, no? Ano na mga pinupuntahan? Yun, addict na. Mga kapatid. Pride. King over all the children of pride.
Madaming, bata pa lang, ang yabang-yabang na. Hindi natin sinasabi na kapag matanda ka na, pwede ka na magmayabang. No, mga kapatid, sinasabi lang natin the truth. Maraming mayabang, kahit bata pa lang, yabang nila. No? Sunod tayo, point number 3. Hindi lamang God's attitude and God's explanation, but also God's description. God's description. No? God's attitude, God's explanation, pangatlo, God's description. Una, in Obadiah, hanapin nyo kung saan. Obadiah. Basta nasa Bible yan, ha? Tama? Obadiah, mga kapatid. Katabi ni Amos. Obadiah. Amos, Obadiah, and Jonah. Yon, nandoon yun. Sa gitna. Sa gitna ni Amos, sa gitna ni Jonah, si Obadiah. Kahit anong chapter po ang piliin nyo, okay lang. Kahit anong chapter po, piliin nyo sa Obadiah, goods. Okay? Pwede. Obadiah chapter infinity, verse number 3. We're talking about Edom. Do you know who is Edom? Alam niyo po kung ano yung Edom? Edom ay yun yung naging pangalan ni Esau. Kung si Jacob naging Israel, si Esau ay naging Edom. Okay? Verse number 3. And by the way, kung di ako nagkakamali, kay Esau nanggaling ang Arabians. Ang mga Muslim. Kay Esau yun. Okay? Alright. Kung di ako nagkakamali, baka nagkamali tayo. Obadiah verse number 3. The pride of thine heart hath deceived thee. Thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground? So, una, under God's description, not just God's attitude and God's explanation. God's description, una, pride deceives you. Nanlilin lang po ang pride. It deceives the person that possess it. Tandaan natin, Edom's pride, yung pride ni Edom, wala pong binatbat sa Diyos. At ito po yung nakakatakot sa pride. Pride can make you believe a lie. Preacher, pwede ba yun? Kaya nga deception eh. May deception ba na alam mong deception yun? Napaniwala mo ko dun pero alam ko nang mali yan eh. Alam mo na nga mali, edi kung alam mo nang mali, edi na-identify mo na siya una pa lang, hindi ka na na-deceive. Pero ang deception, mga kapatid, hindi mo alam na mali yun. Hindi mo alam na kasinungalingan yun. At ikaw ay nahulog doon sa kasinungalingan na yun. At yun yung ginagawa, mga kapatid, ng pride sa puso ng tao. Iniisip mo, tama ka pa din, kahit mali ka na. Madalas, nakikita yung manifestation ng pride sa mga lalaki po, di ba, pag galit. Tama? Yung kala mo, tama pa rin sinasabi mo. Tayo po nagpipreachan dito, Baka to, pagmula ng ng gera. Mga kapatid. So, sa mga lalaki, yung pride na meron tayo, nilalabas natin yan sa pananalita. Akala mo, lahat ng sinasabi mo ngayon, Word of God! Diba? Lalaki kami! Submit! Word of God! Diba? But it is pride. According to the Bible, it deceives us. You think, tama ka pa din. Kala mo lahat ng ginagawa mo, tama pa din. Kala mo inisip, kala mo, okay pa din yun, pero hindi mo alam. Pride yun. O sa mga babae naman, di kikibo. Kala nyo, hindi pride yun. Pride din yun. Bakit? Ba't di ka makausap? Sino ba siya?
Ano ba siya? Kala niya siya lang tao sa mundo? Anong tawag mo dun? It's the same. We all have that. Kaya sinabi natin, una pa lang, we all have that tendency, mga kapatid. We could be proud and others could be proud, pero hindi will of God that we live in pride. Amen. We have this sin. At ang kailangan natin gawin is to alisin ito. Isuko ito sa Panginoon. Ibigay ito sa Panginoon. Tawagin mo kasalanan ng kasalanan because it deceives us. Amen. Kala natin, tama pa rin sinasabi natin eh. Mali na pala. Kasi ang claim natin, ako to. Lalaki kami. Diba? Pero hindi mo alam, it deceives you. Diba? Pagkatapos natin nagalit, halimbawa, nagalit po yung mga lalaki, no? Pero kisisihan din naman. Mali talaga yung ginawa ko na to. Amen. Diba? Mag-sorry ka rin naman. So, bakit pa darating doon sa bagay nun, kung kailangan mo pa rin mag-sorry sa dulo, magsisi ka na bago mo pa gawin. Para di mo na magawa. Amen. So, pride. We're dealing with pride. So, may participation pa hanggang ngayon. Ibig sabihin, nakikinig pa kayo. So, pangalawa mga kapatid, hindi lamang it deceives us, pride deceives a person, but also, in Daniel chapter 5 verse 20, hardens your mind. Pinatitigas niya yung puso, isip. Hardens your mind. Daniel, atras ka lang mga kapatid. Kung nasa Obadiah ka, atras ka pa kaliwa. Konti lang, makarating ka kay Daniel. Chapter 5. Daniel chapter 5, verse number 20. Verse number 20. Daniel 5, verse number 20. But when his heart was lifted up. Sino yon? Tinutukoy niya, Nebuchadnezzar in verse number 18. Okay? Verse number 20. Nung tumaas yung puso, no? His heart was lifted up. Nagmataas siya sa kanyang puso. His mind hardened in pride. He was deposed from his kingly throne and they took his glory from him. Anong ginagawa ng pride? Pinatitigas yung isip. Hardens. Diba yung taong ma-pride ang hirap kausapin? Lahat na ng sorry ginawa mo, hindi pa rin maapis. Why? Pride. It hardens the mind of the person. Hindi lamang dinideceive tayo nito, pinapamuka sa atin na tama tayo. Tama ako, hindi. Tama yung ginawa ko. Pero galit na galit ka na. Naghihimutok ka na nun. Pero iniisip mo pa rin, tama ako doon. Hindi, tama ako eh. Kasi may karapatan ako eh. No? It deceives us. At pangalawa, it hardens our mind. Pride hardens our mind. Mga kapatid. It is a dreadful thing. Alam niyo po, nakakatakot. Kapag hinayaan tayo ng Diyos na mabuhay, na sinusunod natin yung kalooban natin dahil sa pride natin. Hindi niyo alam, possible yun? Alam niyo, mas masarap na pinapalo ng Diyos kaysa pinapabayaan ng Diyos. It is better to be chastened of the Lord, knowing that I am His child, rather than a prodigal son na, okay, go. Okay ka na. Sige, iyan ka na. Do what you want. Isip minsan ng mga anak, ayoko na sa bahay na to, lagi na lang akong pinapalo, sakit. Akala mo mas masaya kapag hindi ka pinalo? Akala mo mas masaya kapag wala ka sa bahay niyo? Sige, layas ka. Kung gaganda buhay mo. Minsan inisip, ayoko na talaga dito sa bahay na lagi na lang pinapalo, sakit dito. Pinapalo ka dahil mahal ka. And the Lord, that perfect Father above, chastens His children because He loves His children. Kung tayo nakakaranas at tayo pinapalo ng Diyos, kinokorek tayo ng Diyos, nire-rebuke tayo, praise the Lord! Mahal ako ng Diyos! Because it is a dreadful time that when God, niribove niya na yung kamay niya sa'yo, sige na, bahala ka anak kung ano gusto mong gawin. Sa palagay ko, alam mo na lahat eh. Kaya mo na lahat. Matalino ka, magaling ka, marami kang gawa. Go. Go on your way. It is better to be chastened than to walk in pride at hayaan ka na lang ng Diyos. Kung matigas yung mga puso natin, matigas yung mga isip natin ngayon, mga kapatid,
better, bid mo na yan sa Panginoon. Why? It is better to be chastened. Remember this. It's better to be chastened than to be forsaken. Amen, of God. Pangatlo, Psalm chapter 10. Psalm chapter 10. Yes, maraming verses ngayon, but I pray na nakakatulong po ito sa atin. We're preaching from the Word of God. We are commanded to. No? Yes, kung ito ay nakakasakit sa inyo, it cuts through your heart. Praise God. Because ang sword ng Panginoon, this Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. And it is supposed to cut through the heart. Because our pride will, itong Psalm chapter 10, verse 4. Listen. Psalm chapter 10, verse 4. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. See the danger? It keeps you from seeking God. Hindi lamang it deceives you, it hardens your mind, pero it keeps you from seeking God. Pinipigilan ka nito na lumapit sa Diyos. If you are proud in your sin and you're still in your sin, yan yung pumipigil sa iyo para lumapit sa Panginoon. It hinders us from seeking after God. Mga kapatid, tignan niyo yung verse ulit. The wicked, sabi niya, through the pride of his, saan nakikita yung pride? Countenance. Ano po yung countenance? Pagmumukha. Pride is seen through the countenance. Kaya kita mo yung iba, mayabang, kita mo pa lang sa mukha niya, mayabang siya. Amen. Right? Sin ang pride. Hindi siya ugali lang, hindi siya personality lang, hindi siya psychological issue, no. Pride is sin. Amen. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. Kaya tayo hindi nag-grow, kaya tayo hindi lumalago sa Panginoon, mga kapatid, dahil ma-pride tayo. Yung kasalanan natin, ayaw natin ihingi sa Panginoon ng tulong, ayaw natin ibigay sa Panginoon. Nagmamatigas tayo, iniisip natin, okay ang lahat. Hello, naghihingalo ka na. Hello, nasa kumunoy ka na. Hello, pamatay ka na. Okay ka ba din? Kung hindi tayo lumalago, mga kapatid, hindi tayo okay. Ang only okay na state ng Kristiyano ay growing. Kung hindi ka growing, there's a problem. And that problem might be pride in our hearts. Na nasa puso natin, yung yabang natin, ayaw natin sa Panginoon magpa-correct. Iniisip natin, we're above correction. Ganun ba tayo, mga kapatid? Iniisip natin, wala nang dapat mag-correct sa akin kasi ito na ako eh. By the way, I'm a preacher. By the way, ilang years na akong Christian. By the way, anak ako ng pastor. Diba? Mga kapatid, wala sa Diyos yun. God is not interested in those things. If we are proud, it will keep us from seeking God. Kamusta pagpe-pray mo? Kamusta pagbabasa mo ng Bible? Di ka na nga nagbabasa eh. Tama? Yung isang chapter nga eh, nakakatulog ka na, kagitna pa lang nun. Konti pa lang basa mo. The Lord is the light unto my feet, and a light unto my path. Amen. Come on. Kamusta po? No? Dati, ang dami mo nang ina-apply na truths. Ngayon, nabawasan. No? Nabawasan. Hindi ka na nagiging consistent. Hindi ka na ganun sa... Why? Because of pride in our hearts. Kasi naging kontento ka na, I'm complete in Christ. Wow.
I'm seated in the heavenly places. Wow! Diba? Yes, positionally, hindi na naaalis yun. Pero sa state natin, mga kapatid, we are still under construction. We still need to change. We still need preaching. We still need growing because God is not still finished with us. He that began a good work in you will perform until the day of Christ. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Huwag mo isipin, okay na ako, basta save naman ako. Baptized na ako into the body of Christ. Wow! Amen. Hindi lamang keeps us from seeking God, but also in Proverbs chapter 28. Proverbs, ito na, madali na pong hanapin yan, ano? Proverbs 28. Proverbs chapter 28. Verse number 25. Proverbs 28, verse number 25. Ito, pakinggan po natin mga kapatid, coming from the Word of God. Proverbs 28:25. He that is of a proud heart stirreth up strife. But he that putteth his trust in the Lord shall be made fat. Iba sa atin, nagtiwala sa Panginoon talaga sobra. Mamaya makuha niyo yun, mga kapatid. Wag kasi kayo tulog ng tulog. So sabi in verse number 25, he that is of a proud heart, ano pong ginagawa? Stirreth up strife. So pang-apat, stirs up strife. Kung tayo mga kapatid ay may pride tayo sa ating puso, mahilig tayo sa away. Mahilig tayo sa alitan. Ito ulam mo. Bakit ito lang yung ulam ko? Isa lang. No? Pride stirs up strife. Mahilig tayong makipag-away, mahilig tayong makipag-alitan, di ba? That's pride. Proverbs 13:10. Proverbs 13:10. Tignan niyo po, Proverbs 13:10. Only by pride cometh contention. But with the well-advised is wisdom. Bakit may contention? Bakit may pag-aaway? Anong cause? Only by pride. Only by pride. Kung walang pride, walang contention. Amen. Praise God. Gagamitin lang yung pride, yung ating bibig. Yung pride natin, dahil ma-pride tayo, gagamitin yung bibig natin para labanan, di ba, kutsain yung ibang tao. And even use our mouth to manipulate other people because of our pride. Hindi lamang yon, it makes us a scorner in Proverbs 21:24. Proverbs 21:24. Huwag kayong mag-alala po, malapit na po ito matapos. Proverbs 21:24. Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath. Minsan inisip natin, yung galit ko, righteous indignation. Ibig sabihin, based to sa salita ng Diyos. No? Karapat dapat lang niyang marinig tong sinasabi ko. Kala natin ganun. Kala natin justified tayo sa mga ganun. Pero ano sabi ng Bible? Proud and haughty. Alam niyo po, ibig sabihin ng scorner? Pangungutya. Mga kapatid, di dapat tayo makilala bilang mga tao na nangungutya ng iba. Amen. Ano kung hindi natin sila katulad? Ano kung ganito lang yung alam nila? Ano kung ito yung kanilang background o ito yung kanilang pamumuhay? Dapat ba natin silang kutsain? Hindi po, mga kapatid. Pero yung pride mo, yung pride ko, ganun yung ginagawa niya. It will make you a scorner. Kaya kukutsain mo yung ibang tao. And mind you, hindi lamang in verbal. You could do that in your mind. Pang ano pa kapatid? No? Itong 6. Okay, pang-anim. So, Proverbs 29:23. Proverbs 29. Sige, Proverbs 29.
Ano sabi niya in verse number 23? Proverbs 29:23. A man's pride, anong gagawin ng pride? Shall bring him low. But honor shall uphold the humble in spirit. Una, ibababa ka niya. Pangalawa, Proverbs 11:2. Proverbs 11:2. Proverbs chapter 11 verse 2. When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. So una, ibababa ka niya. Pangalawa, ipapahiya ka niya. Diba? Pag sumigaw-sigaw ka na, dahil ang yabang-yabang natin, sigaw-sigaw tayo, nangaaway na tayo, anong pagkatapos nun? Then nahihiya ka na. Kaya naman yung ginawa ko, ba't naman sigaw-sigaw pa ako doon? Nag-ano pa ako doon? Nag-cause pa ako doon ng kung ano-ano. Diba? Pero ito yung pinaka nakakatakot, mga kapatid. No? Hindi lamang ang pride, ibababa ka niya at ihihiya ka niya, kundi Proverbs 16:18. Proverbs 16:18. Wawasakin ka niya. Proverbs 16:18. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Bago pa humantong doon, mga kapatid, gusto ba natin na masira tayo because of our pride? Huwag nawa nating gustuhin yon, no? Because pride will bring you low. Pride will shame you. And pride will destroy you. Yun yung gagawin niya. Ayaw mo makinig? Diba? Niisip mo, kung ako lumaki-laki lang, wala na ako dito sa church. Kala lang na mga to. Nandito lang ako nakaupo kasi nandito pa yung mga magulang ko. Pag ako nag-18 years old, I'm on my way. Pag ako nagkatrabaho, kala nyo makikita nyo pa ako dito? Babu! No? Do you think your pride will bring you high? No, pride will bring you low. Pride will destroy you. Pride will shame you. That's according to the Word of God. In last number, hindi lamang God's attitude, God's explanation, and God's description. Lastly, God's remedy. Praise the Lord. Amen. Merong solusyon ng Diyos. Amen. Pero ang tanong, gagawin mo ba? Iti-take mo ba yung remedy o yung gamot dito sa bagay na to? Una, 2 Chronicles 32. Yan na. 2 Chronicles chapter 32. You must humble yourself. You must humble yourself. 2 Chronicles 32, verse number 26. 2 Chronicles 32, verse number 26. Si 2 Chronicles po, nasa umpisa pa lang po yan ng Bible. Ano po, katabihan ni Samuel sa ni Kings. So si Chronicles, dalawa din yan sila. So si 2 Chronicles sa chapter 32 po tayo, in verse number 26. 2 Chronicles 32, verse number 26. What does the Bible says? Ang sabi niya, notwithstanding, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart. Both he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord came not upon them in the days of Hezekiah. Ang trabaho ng preacher is to preach the Word of God. Amen? It's up to you. It is a personal choice na tayo ay magpakumbaba bawat isa po sa atin. Amen? It is a command that you should be obedient. Dapat tayong sumunod doon. I-acknowledge natin, bakit ba tayo nagiging mayabang? Iniisip natin, entitled tayo sa maraming bagay. Iniisip natin, kaya natin lahat. Iniisip natin, magaling tayo. Binigay lang ng Diyos lahat. Amen? Kaya ka ganyan ngayon dahil sa Diyos. Huwag mo isipin na kaya ka nagkaganyan dahil magaling ka.
O dahil sa napakagaling mong magdesisyon? Hello, ang dami mong palpak sa buhay. Ang dami kong palpak sa buhay, pero may Diyos. So, God should be the one na dating pinagpapasalamatan. Acknowledge natin na binigay lang ng Diyos lahat sa atin at tanggalin natin yung entitlement sa mga puso natin, mga kapatid. By the way, we deserve hell. But we get heaven. Amen. We deserve punishment. But we get grace. We deserve torment. But we receive mercy. Mga kapatid, anong mapagmamayabang mo dun? Wala. Nasa isip mo lang yung kayabangan na yan. Kaya dapat dyan, kalimutan mo. Amen. Amen. Si Hezekiah, nagpakumbaba siya. Salamat sa Panginoon. Siya ay nagpakumbaba. Sa araw niya, hindi po nasakop ang Juda. Pagkatapos niya, nakuha na yung Juda nun. No? It's a different topic for a different day. Proverbs chapter 8, verse 13. Proverbs chapter 8, verse 13. Di lamang you must humble yourself, kundi pangalawa, Proverbs 8:13, you must fear the Lord. You must fear the Lord. Sino dapat ang ating katakutan? Panginoon. Do you fear God? Do you fear the Lord? Wala kaya kinakatakutan eh. Amen. We must fear God. Why? Kasi siya lang may kapangyarihan sa lahat. Proverbs chapter 8, verse 13. Ano sabi niya? The fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogancy and the evil way and the froward mouth do I hate. Kapag may fear of the Lord ka, kinamumuhian mo din ang pride. Kasi yun yung nadadala nun sa puso ng tao. The fear of the Lord, kung meron tayo nun, yung pride, I hate. Kung ano yung ugali ng Diyos tungkol sa pride, magiging ganun yung ugali natin. So this is pride. I hate pride. Because of the fear of the Lord. Ngayon, kung meron pa ring pride sa puso natin, kung sinasabi natin may takot tayo sa Panginoon, pero may pride pa rin sa puso natin, then we do not fear the Lord enough. Kulang pa yung takot natin sa Panginoon. Kulang pa yung takot natin sa Diyos. Why? Because pride is still there. He is a resident in your heart. Patalsikin mo na. Hindi nagbabayad ng upa yan. Amen. Pride and arrogancy and the evil way and the froward mouth. Anong sabi ng Panginoon? Do I hate. The fear of the Lord is to hate pride. And lastly, under God's remedy, magkaroon tayo ng tamang pagtingin sa sarili natin. Have a right estimation of yourself. Paano ko titignan ang sarili ko, preacher? Look at the Bible. Romans chapter 12, verse 3. Romans chapter 12, verse 3. Romans chapter number 12, verse number 3. For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Amen? Ano yung remedy? Pangatlo, tignan natin yung ating sarili ayon sa kung anong tingin sa atin ng Diyos sa Kanyang salita. Sabi niya, wag daw natin tignan ang ating sarili, wag tayo mag-isip, mas mataas sa dapat nating isipin. Sino ba ako? Niligtas lang ng Panginoon. Sino ba ako? Kinahabagan lang ng Panginoon. Sino ba ako? Recipient lang ng mga blessing ng Panginoon. May karapatan ba ako magmayabang? Wala. Sapagkat lahat ng glory sa Panginoon. We should have that right estimation of ourselves before God. Mga kapatid, please. If there is pride in our hearts, wala dapat yan pwesto sa Shining Light Baptist Church. Pride is not welcome in this church. Amen. Dapat po mga kapatid, ang pride, itapon nyo na po yan. Cancer yan sa inyong puso.
posible pa, na yan ay cause ng mga sakit. Kasi dinidibdib mo yan. Hindi na naman ako natawag. Ako yung nag-ano dun nagtrabaho. Bakit di nila ako ni-recognize? Ako yung nag-ambag dun bakit parang wala talaga sa akin. Kailangan ko pa ba mag-testimony para sabihin yung mga ginawa ko? Mga kapatid, di dapat ganun tayo. Amen. Dapat kung magbibigay ka, silently. Dapat kung may gagawin ka, wag mo na lang ipaalam sa iba, gawin mo lang. Dapat kung maglilingkod ka, do it heartily unto the Lord and not unto men. Amen. We are not serving to be seen or recognized. But God, which is in heaven, knoweth our hearts. Alam niya yun. Gawin mo lang ng silently, alam ng Diyos, God will reward you openly. Hindi natin kailangan maging, di ba, pakita sa iba, no. Pride is such a dangerous sin to possess. Napaka-subtle po niyan. Ginamit din ni Satan yung temptation na yan kay Jesus Christ sa Matthew 4. Napaka-deceptive and destructive. May we learn to humble ourselves before a holy and almighty God. For of Him, and through Him, and to Him are all things. To whom be glory forever. Amen. Let us come to the Lord in prayer. Namin Diyos, salamat po ngayong umaga po na ito. Salamat po for the patience of the believers to listen to the Word of God that is preached this morning. Thank you, Lord, for being with me. Thank you, Lord, na salita mo po, Panginoon, na naipangaral and not myself. Panginoon, if there are anything in my heart, secret things that needs to be confessed, or things na hindi ko pa po, not coming to my mind or in my attention that needs to be cleansed and need to be maaalis, Panginoon, help us, Lord, and me myself to recognize those sins and come before Thee at Ikaw, Panginoon, ang mag-deal nito sa amin. Panginoon, if there is sin of pride in the hearts of those na hindi pa po nakakilala po sa inyo at yung pagmamatigas nila ng puso, yung pride na yon ang pumipigil sa kanila para masave, Lord, help them to see the danger of that sin and be humble to accept the gospel of the grace of God. Salamat, Panginoon, for this morning. May you be glorified. Thank you, Lord, dahil ikaw lang naman ang source ng lahat ng bagay at wala po kami mapagmamalaki in Thy sight and in Thy presence. Thank you, Jesus. In Christ, let me pray. Amen and amen.